May narinig ako. Hindi yon ang boses ni Franco. Hindi rin yon ang tunog ng Zifi na laging nakatodo ang volume sa basketball. Iba. Isang halakhak ng babae. Manipis, malandi at umalingaw mula sa loob ng sarili kong pamamahay. Sa sandaling iyon, ang bigat ng dala kong cake box ay parang biglang naging 1 tonelada. Ang ribbon sa hawak kong regalo para sa kanya, isang relong matagal na niyang tinititigan sa mall, ay parang sumakal sa mga daliri ko. Napatigil ako sa tapat ng pinto ng aming kondo unit. Susi ko na sana ang isusuksok ko sa seradura. 9 na taon. Ngayong araw na to, ang aming ika-9 na anibersaryo. At may isa pang babae sa loob ng tahanan na binuo namin. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang isiping may iba siya, o ang katotohanang kilala ko ang tawa na yon. Iyon ang tawa ni Rika, ang bago naming kapitbahay sa kabilang unit. Ang babaeng lagi kong binabati ng good morning, Mars, tuwing nagkakasalubong kami sa elevator. Ang babaeng minsan ay nanghiram pa sa akin ng asukal. Ang asukal na siguro ay ipinantimpla niya sa kapeng inihain niya sa lalaking dapat ay ako ang kasama ngayon. Humugot ako ng isang malalim, nanginginig na hininga. Dahan-dahan kong inilapag sa sahig ang cake at ang regalo. Ang plano ko sanang sorpresahin siya, na darating akong may dalang pagkain at bubulungan siyang, Happy Shamgi Anniversary, mahal, ay biglang naging isang mapait na biro. Ang sorpresang naghihintay pala ay para sa akin. Pinihit ko ang doorknob. Hindi nakalock. Ganoon siya kakampante. Ganoon siya kasigurado na mamayang gabi pa ako uuwi, tulad ng sinabi ko sa kanya para maging matagumpay ang plano ko. Pagbukas ng pinto, bumungad sa akin ang isang pares ng stiletto na hindi akin, basta na lang iniwan malapit sa shura. Kulay pula. Mapang-akit. Mapangahas. Kasunod niyon ay ang polo ni Franco na nakasampay sa sandalan ng sofa. At doon, sa sahig, sa gitna ng sala kung saan kami madalas manood ng Netflix, nakakalat ang mga unan. At nandoon sila. Hindi ko na kailangang maglakad papapasok sa kwarto para makita ang katotohanan. Ang katotohanan ay nakahain na sa mismong sala ko, sa ilalim ng ilaw na ako mismo ang pumili sa crate ampersand barrel, sa ibabaw ng carpet na sabay naming binili sa unang Pasko namin sa unit na ito. Si Franco walang pang itaas. Si Rika, nakabalot sa kumot na dapat sana ay nasa kama namin. Nagulat sila. Gulat na gulat. Ang kaninang halakhakan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang paghinga lang naming tatlo ang maririnig. Sam! Samantha, utal-utal na sabi ni Franco, dali-daling inaabot ang polo niya para itakip sa katawan. Anong ginagawa mo rito? Akala ko di. Akala mo mamaya pa ako uwi, tinapos ko ang sasabihin niya. Ang boses ko, hindi ko nakilala. Malamig. Walang emosyon. Parang galing sa ibang tao. Nga. Yon ang plano. Para sorpresahin ka. Mukhang naunahan mo ko. Tumingin ako kay Rika. Nakatakip pa rin siya ng kumot, hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Ang kaninang tapang sa halakhak niya ay naging isang kaawa-awang pagtatago. Mars, mahina niyang sabi. Isang tawa ang kumawala sa akin. Hindi masaya. Hindi rin galit. Tawa ng isang taong hindi na alam kung ano ang dapat maramdaman. Huwag mo kong tawaging Mars. Hindi tayo magkaibigan. At lalong hindi na kita kapitbahay simula ngayon. Tumingin ulit ako kay Franco. Ang lalaking minahal ko ng 9 na taon. Ang lalaking plinano kong makasama habang buhay. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng lahat. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya na unti-unting napalitan ng pagsisisi. Pero huli na. Sam, mag-usap tayo. Please. Let me explain, pagmamakaawa niya, papalapit sa akin. Umiling ako. Explain? Anong I-explain mo, Franco? Na nagkamali ka lang ng pinasok na pinto. Naakala mo ako siya. 9 na taon, Franco. 9 years. At sa mismong anibersaryo pa natin? Ganoon ka ba kawalang puso? Nagsimula ng mamasa ang mga mata ko, pero pinigilan ko. Hindi ako iiyak sa harap nila. Hindi ko ibibigay sa kanila ang satisfaksyon na yon. Get out, sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong na pero may diin.
Umalis ka, Rika. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa pamamahay ko. Nagmamadali siyang tumayo, pinulot ang damit niya at nagtatakbo palabas ng pinto, ni hindi na sinuot ang kanyang pulang stiletto. Naiwan kaming dalawa ni Franco. Ang katahimikan, mas mabigat pa kaysa kanina. Sam, I'm sorry, T. Sorry, muli akong tumawa. Para saan, Franco? Sa 9 na taon na sinayang ko? Sa tiwalang sinira mo? O sa katotohanang ginawa mo akong tanga sa sarili kong bahay? Hindi siya nakasagot. Yumuko lang siya. At doon, sa pagyuko niya, gumuho ang lahat. Ang lahat ng pangarap, ang lahat ng alaala, ang lahat ng pagmamahal na inipon ko sa loob ng 9 na taon, para lang palang isang kastilyong buhangin na tinanggay ng isang alon ng kataksilan. Hindi na ako nagsalita pa. Tumalikod ako at dire-diretsong pumasok sa aming kwarto. Ang kwartong dating paraiso ko, ngayon ay parang isang kulungan na puno ng kasinungalingan. Binuksan ko ang aparador at walang awa kong hinablot ang isang maleta. Sinimulan kong ilagay ang mga damit ko. Hindi ko na pinipili. Basta kung anong mahablot ko. Mga t-shirt, pantalon, bestida. Habang ginagawa ko yon, naririnig ko ang mga yabag ni Franco na sumusunod sa akin. Sam, ano nang ginagawa mo? Huwag naman ganito. Mag-usap tayo, ayusin natin to. Humarap ako sa kanya, ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay sunod-sunod ng bumagsak. Ayusin? Ano pa ang aayusin, Franco? Wasak na. Tinapos mo na. Ngayong araw na to, pinatay mo na lahat. Hinawakan niya ang braso ko. Please. I love you. Iyon na siguro ang pinakamasakit na narinig ko sa buong buhay ko. Ang 3 salitang iyon na dati nagpapakilig sa akin, ngayon ay parang laso na kumakalat sa buo kong sistema. Hinawi ko ang kamay niya ng buong lakas. Huwag na huwag mo nang sasabihin iyan sa akin, sigaw ko, ang boses ko ay basag na sa pag-iyak. Hindi mo alam kung ano ang pagmamahal. Dahil kung mahal mo ko, hindi mo to magagawa. Hinding-hindi. Kinuha ko ang picture frame namin sa bedside table. Ang kuha noong unang beses kaming nag-travel sa Palawan. Nakangiti kami pareho, masaya, walang kamalay-malay sa sakit na darating. Ibinato ko iyon sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay kasabay ng pagkasira ng puso ko. Umalis ka na lang, sabi ko, ang galit ko ay napalitan na ng pagod. Ako ang aalis. Iwan ko sa'yo lahat. Itong kondo, mga gamit, mga alaala. Pagsaluhan ninyo ng Mars mo. Isinara ko ang maleta kahit hindi pa puno. Kinuha ko ang handbag ko. Sa ibabaw ng drawer, nandoon ang isang brown envelope na dumating para sa akin noong 1 linggo pa. Galing sa Department of Education. Isang offer para magturo sa isang public school sa probinsya, sa isang malayong bayan na ang pangalan ay San Rafael. Isang reassignment program para sa mga gurong gustong maranasan ang buhay sa baryo. Binaliwala ko lang ito noon. Sino ba namang gustong umalis sa Maynila? Pero ngayon, ang envelope na iyon ay parang isang rescue boat sa gitna ng rumaragasang bagyo. Kinuha ko ito. Ito na ang sagot. Ang kailangan ko ay hindi ang ayusin ang gulo. Ang kailangan ko ay tumakas. Lumayo. Pumunta sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin, kung saan walang Franco, walang Rika, walang 9 na taong nasayang. Lumabas ako ng kwarto, hila-hila ang maleta. Hindi ko na siya tiningnan. Dinaanan ko lang ang mga basag na bubog sa sahig. Dinaanan ko ang cake at regalo na nakalapag pa rin sa labas ng pinto. Sam, saan ka pupunta? Pahabol niyang tanong, ang boses niya ay puno ng desperasyon. Huminto ako pero hindi ako lumingon. Sa lugar kung saan hindi mo na ako masasaktan. At tuluyan na akong umalis. Ang biyahe sa bus papuntang San Rafael ay parang isang mahabang panaginip. O bangungot. Nakatingin lang ako sa bintana, pinapanood ang mga gusali ng Maynila na unti-unting napapalitan ng mga puno at bukirin. Namamaga ang mga mata ko sa kaiiyak. Ang puso ko, parang may isang malaking batong nakadagan dito. Hawak-hawak ko ang brown envelope. Ang aking tiket papalayo sa impyerno. Pagdating ko sa terminal ng San Rafael, ibang-iba ang hangin. Amoy lupa, amoy damo. Simple ang lugar. Isang maliit na munisipyo, simbahan, palengke, at mga bahay na simple lang.
Sinalubong ako ni Emref Ramos, ang school principal. Isang may edad na babae na may mabait na ngiti. Welcome sa San Rafael, Gines de Guzman, bati niya. Pasensya ka na at ito lang ang masasalubong sayo. Ako na ang maghahatid sayo sa tutuluyan mong teacher's cottage. Ang cottage ay isang maliit na bahay na gawa sa pinaghalong simento at kahoy, nasa likod lang ng eskwelahan. May isang kwarto, isang maliit na sala at kusina, at isang banyo. Malinis naman, pero ang kalungkutan ng lugar ay ramdam na ramdam ko. Ito na ang bago kong buhay. Malayo sa maingay na kondo, malayo sa lahat ng sakit. Salamat po, ma'am, sabi ko, pinipilit mumiti. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling magsabi. Medyo mahirap ang signal dito kaya pasensya na. At para sa transportasyon mo papasok at pauwi, lalo na kung kailangan mong pumunta sa bayan, may naka-assign na sa iyong habal-habal driver. Maaasahan yon. Siya na ang bahala sa iyo, sabi ni Emref Ramos bago umalis. Naiwan akong mag-isa sa maliit na bahay. Inilapag ko ang maleta ko sa sahig. Tiningnan ko ang paligid. Ang mga dingding na walang palamuti, ang bintanang nakatanaw sa mga puno ng saging. Dito na ako ngayon. Ito na ang resulta ng isang sirang pangako. Kinabukasan, maaga akong gumising para sa unang araw ko sa eskwelahan. Nagsuot ako ng simpleng bestida at flat shoes. Paglabas ko ng pinto, may isang motorsiklo na nakaparada sa tapat. Isang habal-habal. At may isang lalaking nakaupo rito, nakatalikod sa akin. Nakamaong siya, puting t-shirt, at may suot na ball cap. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ko, dahan-dahan siyang lumingon. At doon, sa unang pagkakataon, nakita ko siya. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagsalita. Tiningnan niya lang ako mula ulo hanggang paa, ang mga mata niya ay seryoso, halos walang emosyon. Morena ang balat, magaspang tingnan ang mga kamay na nakahawak sa manibela. May kaunting anino ng balbas sa kanyang panga, na nagbibigay sa kanya ng isang misteryosong dating. Ako na ang bumasag sa katahimikan. Ikaw ba yung habal-habal? Tumango lang siya, isang beses. Ni hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Itinuro niya ang likod ng motor. Iyon na siguro ang senyales na sumakay na ako. Wala sa sariling sumunod ako. Medyo awkward ang pagsakay ko dahil sa bestida. Nang makaupo na ako, inabot niya sa akin ang isang helmet nang hindi lumilingon. Kinuha ko ito at isinuot. Saan tayo? Tanong ko, kahit alam kong sa eskwelahan ang punta namin. Saan pa ba? Sagot niya. Ang boses niya, malalim at medyo magaspang. Malamig. Hindi na ako umimik. Nagsimula na niyang paandarin ang motor. Kumapit ako sa bakal na hawakan sa likod ko. Habang tinatahak namin ang maalikabok na daan papuntang eskwelahan, hindi ko maiwasang isipin. Ito na ba talaga ang buhay ko ngayon? Iniwan ng lalaking minahal ko ng 9 na taon, napadpad sa isang probinsyang hindi ko kilala, at ang tanging kasama ko sa umaga ay isang malamig at misteryosong habal-habal driver na parang ayaw akong kausapin. Napabuntong hininga ako. Ang bigat sa dibdib ko, naroon pa rin. Hindi pa pala ako nakakatakas. Dala-dala ko pa rin pala ang lahat. Lumipas ang mga araw at naging linggo na pare-pareho ang Agos. Sa umaga, eksaktong 6:30, naririnig ko na ang ugong ng motor sa labas. Hindi ko na kailangang tumingin sa relo. Ang tunog ng kanyang motorsiklo ang naging orasan ko. Paglabas ko, nandoon na siya, si Adrian, nakaupo at parang rebultong naghihintay. Isang tango lang ang bati, sabay abot ng helmet. Tahimik ang biyahe papuntang eskwelahan. Sa hapon, eksaktong 4:31, pagkatapos ng faculty meeting o pag-check ng mga test paper, naroon na ulit siya sa may gate, nakasandal sa motor, nakatingin sa malayo. Tahimik pa rin ang biyahe pa uwi. Ganoon ang naging routine namin. Isang routine ng katahimikan. Sa totoo lang, nakakabaliw. Sa Maynila, sanay ako sa ingay, busina ng mga sasakyan, sigawan ng mga tao, ang walang katapusang daldalan ni Franco tungkol sa basketball o sa mga katrabaho niya. Dito, ang tanging ingay ay ang kuliglig sa gabi at ang ugong ng motor ni Adrian. At ang pinakamalakas sa lahat, ang ingay sa loob ng isip ko. Ang pagtuturo dito sa San Rafael, ibang-iba. Culture shock, ika nga. Ang mga bata, mas magalang pero ang mga pangarap nila, simple lang.
Marami sa kanila, ang gusto lang ay makatapos para makatulong sa bukid. Ang mga gamit sa eskwelahan, kulang-kulang. Minsan, sarili kong pera ang pinambibili ko ng chalk at Manila paper. Ang init, grabe. Pakiramdam ko, laging may nakapatong na basang kumot sa balikat ko. At si Adrian, palagi lang siyang nandyan. Nakamasid. Minsan, kapag naglalakad ako sa koridor, mahuhuli ko siyang nakatingin mula sa kinaparadahan niya sa labas ng gate. Hindi tingin ng may mali siya. Tingin lang. Parang binabantayan niya kung okay lang ako. Kapag may dala akong mabigat na libro, bago pa ako makarating sa motor, siya na mismo ang lalapit para kunin iyon at ilagay sa maliit na compartment. Walang salita, kilos lang. Nagsimula akong magtaka. Sino ba talaga siya? Bakit parang obligasyon niya ang maging anino ko? Sa una, inisip ko baka utos ni Emrith Ramos. Pero parang may iba pa. Isang hapon, sumabog ang lahat. May isa akong estudyante, si Leo. Isang tahimik na bata sa grade 5. Mahiyain, laging nasa isang sulok lang pero matalino. Napansin kong ilang araw na siyang may pasa sa braso. Kapag tinatanong ko, ngingiti lang siya at sasabihin, nadapa lang po, maamsam. Pero hindi ako naniniwala. Isang araw, nakita ko siyang umiiyak sa likod ng classroom. Kinausap ko siya. Inamin niyang ang ama niya ang may gawa. Lasing daw ito at nagalit dahil hindi sapat ang naibenta niyang gulay sa palengke. Kumulo ang dugo ko. Bilang guro, responsibilidad kong protektahan ang mga estudyante ko. Nagpadala ako ng sulat sa magulang ni Leo, pinapapunta ko para makausap. Ang dumating ay ang ina niya, isang babaeng mukhang pagod na sa buhay, pero mataray. Si Aling Maritz. Hindi pa man kami nakakapasok sa faculty room, bungangan na niya ang sumalubong sa akin. Hoy, ma'am! Anong karapatan mong pakialaman ang pagpapalaki namin sa anak namin, sigaw niya sa gitna ng hallway. Napatigil ang ilang guro at mga estudyanteng naglilinis. Sinubukan kong maging kalmado. Aling Marites, gusto ko lang po sanang makausap kayo ng maayos. Nag-aalala po ako kay Leo. Nag-aalala? O baka naman gusto mo lang maging bida-bida dito? Baguhan ka lang dito, huwag kang umastang parang alam mo na ang lahat, lalo pang lumakas ang boses niya. Wala kang anak, kaya wala kang alam. Huwag mong turuan ang asawa ko kung paano magdisiplina. Hindi po pagdidisiplina ang pananakit, git ko, medyo tumataas na rin ang boses ko. Hindi ko mapigilan. Ang imahe ni Leo na umiiyak ay bumabalik sa isip ko. Labag po sa batas yan. Abak, tinatakot mo pa ako. Dumuro siya sa akin, ang daliri niya ay halos tumama na sa mukha ko. Baka hindi mo alam kung sino kami sa bayang ito. Baka gusto mong mawalan ng trabaho at mapalayas dito. Nanlaki ang mga mata ko. Sa Maynila, hindi ako sanay sa ganito. May mga pasaway na magulang pero hindi ganito ka-eskandalosa. Naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay ko. Naramdaman kong nag-iisa ako. Napatingin ako sa paligid. Ang ibang guro, nakatingin lang, walang gustong sumali. Natatakot din siguro sila. Nang akmang hahampasin na ako ni Aling Marites sa braso, isang anino ang biglang tumakip sa akin. Tama na po yan. Isang boses. Malalim. Pamilyar. Kalmado pero may bigat. Si Adrian. Nakatayo siya sa pagitan namin ni Aling Maritz. Nakaharap siya sa babae, pero ang katawan niya ay bahagyang nakaharang sa akin, na para bang isa siyang pader. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya galit tingnan. Pero ang presensya niya, sapat na para mapaatras si Aling Maritz. Adrian? Anong ginagawa mo dito? Huwag kang makialam, gulat na sabi ng babae. Tiningnan lang siya ni Adrian. Isang tingin na tumagos hanggang buto. Umuwi na po kayo, Aling Maritz. Nakakahiya po sa mga bata. Walang pagbabanta sa boses niya, pero ang epekto, parang isang malakas na sampal. Natigilan si Aling Maritz, napalunok. Tiningnan niya ako ng masama, tapos ay si Adrian, bago siya padabog na tumalikod at umalis. Naiwan kami sa gitna ng hallway. Ang kaninang tensyon ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Tumingin ako sa likod niya. Ang lapad pala ng balikat niya. Ang tangkad niya pala. Ngayon ko lang napansin. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin.
Ang mga mata niya, tiningnan ako na parang sinusuri kung nasaktan ba ako. Okay ka lang, ma'am, tanong niya. Ito na yata ang pinakamahabang sinabi niya sa akin. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Nanginginig pa rin ako, hindi lang sa takot, kundi sa gulat. Sa pasasalamat, kinuha niya ang mga librong hawak ko. Tara na, sabi niya, at nauna nang maglakad papunta sa motor. Ang biyahe pa uwi ng hapong iyon mas tahimik kaysa dati. Pero iba na ang kahulugan ng katahimikan. Hindi na ito malamig. Mayroon ng init. Isang init ng pasasalamat at pagtataka. Hindi siya dumiretso sa bahay ko. Huminto siya sa isang maliit na tindahan sa tabi ng kalsada. Yung mga tindahang may mga nakaupong magsasaka, nagkakape, nag-iinuman ng soft drinks. Sandali lang, sabi niya at bumaba. Bumili siya ng 2 bot ng Coke na malamig. Inabot niya sa akin ang isa. Salamat, sabi ko, tinanggap ang bote. Ang lamig niyon ay gumapang sa nanginginig ko pa ring mga kamay. Sumandal siya sa motor habang ako ay nanatiling nakaupo. Binuksan niya ang bote niya at uminom. Salamat kanina, ulit ko, mas malinaw na ngayon. Kung hindi ka dumating di. Wala yon, putol niya sa sasabihin ko. May mga taong akala nila, kapag malakas ang boses nila, sila na ang laging tama. Tumingin ako sa kanya. Nakatingin siya sa malayo, sa papalubog na araw sa likod ng mga palayan. May kakaibang lungkot sa mga mata niya. Hindi ito ang blankong tingin na lagi niyang binibigay sa akin. Ito, mailaman. May kwento. Lagi ka bang ganyan, tanong ko, hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumingon siya sa akin, bahagyang kumunot ang noo. Ganyan paano? Tahimik. Pero laging nandyan, sabi ko, medyo nahihiya. Isang maliit, halos hindi mapansing ngiti ang sumilay sa gilid ng labi niya. Isang iglap lang tapos ay nawala rin. Mas maraming sinasabi ang katahimikan minsan, ma'am. Bumalik ang tingin niya sa malayo. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng kulay kahel na langit ng San Rafael, sa harap ng isang maliit na tindahan, habang hawak ang isang bote ng Coke, nakita ko siya. Hindi lang bilang isang habal-habal driver. Nakita ko ang isang lalaking may bigat na dinadala. Isang lalaking mas malalim pa sa inaakala ko. Ang puso kong matagal ng manhid at pagod sa sakit ay biglang nakaramdam ng isang bagay na bago. Hindi pa ito kilig. Hindi pa ito pag-ibig. Isang kuryosidad. Isang intriga. Sino ka ba talaga, Adrian? At ano ang kwentong itinatago ng mga mata mong malulungkot? Uminom ako mula sa bote ng Coke. Bigla, ang buhay sa probinsya ay hindi na naging ganoon kasimple. Bigla, nagkaroon ito ng isang lihim na gusto kong malaman. Nagsimula ito sa isang ambon lang. Isang malumanay na pagpatak ng ulan na akala ko'y titila rin agad. Naging abala ako sa paghahanda ng visual aids para sa klase ko kinabukasan. Gusto kong gumawa ng malaking diorama ng solar system. Sa Maynila, bibili ka lang sa National Bookstore. Dito, kailangan mong maging malikhain. Karton mula sa mga lumang kahon, pira-pirasong styrofoam, at pintura na hiniram ko pa sa MAPE teacher. Nawili ako. Sa bawat gupit ng gunting at dikit ng glue, pansamantala kong nakakalimutan ang lahat. Ang sakit, ang pangulila, ang katotohanang mag-isa ako sa isang lugar na dayo sa akin. Ang pagiging abala ang naging takbuhan ko. Hindi ko namalayan ang oras. Hindi ko namalayan na ang mahinang ambon sa labas ay isa na palang hagupit. Ang bubong na yero ng lumang library, kung saan ako gumagawa, ay parang tinatambol ng libo-libong daliri. Ang hangin ay umuungol, parang isang halimaw na gustong pumasok. Napatayo ako at sumilip sa bintana. Dilim, isang nakakabinging dilim na binabasag lang ng kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Doon ko lang napagtanto, pasado 6:00 na pala ng gabi. 1 oras at kalahati na akong late sa dapat sana'y oras ng pag-uwi ko. Kinabahan ako. Kinuha ko ang cellphone ko sa bag as expected, no service. Iyan ang sumpa ng San Rafael. Kapag umulan ng malakas, para kang naputulan ng koneksyon sa mundo. Sinubukan kong tawagan si Adrian kahit alam kong imposible. Wala. Sinubukan kong i-text si Yves Ramos. Failed to send. Napakagatlabi ako. Ano nang gagawin ko, bulong ko sa sarili. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa dibdib ko.
Narinig ko sa radyo kaninang umaga ang tungkol sa bagyo, pero sabi ng pag-asa, sa kabilang probinsya ang landfall. Hindi ko akalain na aabutin kami ng ganito kalakas na buntot. Bigla, namatay ang lahat ng ilaw. Ay! Napasigaw ako sa gulat. Blackout. Ang tanging liwanag na lang ay mula sa cellphone ko. Kumalabog ang puso ko. Ako na lang mag-isa sa buong eskwelahan. Ang gwardiya ay nasa gate sa unahan, malayo sa library na nasa dulo ng compound. Ang tunog ng umuugong na hangin at rumaragas ang ulan ay mas lalong naging nakakatakot sa biglaang katahimikan at kadiliman. Nagsimula akong magligpit, nanginginig ang mga kamay. Kailangan kong makauwi. Pero paano? Lalakarin ko ba sa gitna ng ganitong panahon? Delikado. May mga nababalita pa namang landslide sa mga ganitong pagkakataon. Umupo ako sa isang silya, niyakap ang sarili ko. Naramdaman ko na naman ang pag-iisa. Ang helplessness. Sa mga ganitong pagkakataon ko nami-miss ang Maynila. Ang predictability ng buhay doon. Si Franco dati, kapag ganito, siya ang unang-unang tatawag. Mahal, sunduin na kita. Diyan ka lang, huwag kang aalis. Napapikit ako. Bakit ko pa siya iniisip? Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong library. Napahawak ako sa dibdib ko. Kasabay niyon ay ang isang kalampag sa pinto. Halos mapatalon ako sa kinaupuan ko. Sino yan? Sigaw ko, ang boses ko ay nanginginig. Walang sumagot. Isang katok ulit, mas malakas ngayon. Sino naman ang pupunta dito sa gitna ng ganitong bagyo? Nagsimulang maglaro ang imahinasyon ko. Baka magnanakaw. O mas masama pa? Dahan-dahan akong lumapit sa pinto, gamit ang cellphone ko bilang flashlight. Sino po sila? Ma'am Sam. Ang boses na iyon. Ang lalim. Ang kalma. Ang pamilyar na boses na iyon. Si Adrian. Dali-dali kong binuksan ang pinto. At bumungad siya sa akin. Isang basang-basang anino. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok, sa kanyang damit, sa kanyang mukha. Ang puting t-shirt niya ay dumikit na sa kanyang katawan, bakat na bakat ang dibdib at braso niyang matitipuno. Nakatayo lang siya roon, humihingal ng bahagya, ang mga mata niya ay nakatitig sa akin. Adrian, anong ginagawa mo dito? Paano? Hindi ko matapos ang sasabihin ko. Gulat. Pag-aalala. At isang kakatuwang pakiramdam ng ginhawa. 5:00 pa lang, wala ka pa sa cottage mo, sabi niya, diretsahan, na para bang iyon na ang pinakasimpleng paliwanag sa mundo. Nag-alala ako. Ang dalawang salitang iyon, nag-alala ako, ay tumama sa akin ng mas malakas pa kaysa sa kulog. Galing sa isang taong halos hindi nagsasalita, ang mga salitang iyon ay may bigat ng isang nobela. Basa ka, sabi ko, na parang tanga. Pumasok ka muna. Umiling siya. Kailangan na nating umalis. Lalong lumalakas ang ulan. Itinuro niya ang kanyang motor na nakaparada sa di kalayuan, halos hindi makita sa dilim. May nadaanan akong natumbang puno. Baka mamaya, hindi na natin madaanan ang papunta sa inyo. Wala na akong tanong-tanong. Kinuha ko ang bag ko. Inalalayan niya ako sa paglakad sa maputik at madulas na daan. Ang init ng kamay niya sa braso ko ay tumagos sa aking damit, isang kakaibang init sa gitna ng malamig na ulan. Ang pagsakay sa motor ay mas mahirap. Ang hangin ay humahampas sa amin. Ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa balat. Wala akong nagawa kundi ang humawak ng mahigpit sa baywang niya. Naramdaman ko ang tigas ng kanyang tiyan, ang init ng kanyang katawan sa kabila ng basang damit. Ang amoy niya, amoy ulan, lupa, at isang bagay na panlalaki, ay nanuot sa aking pang-amoy. Sa gitna ng delubyo, nakaramdam ako ng isang kakaibang seguridad. Tama nga siya. May isang malaking puno ng akasya na bumagsak at humarang sa daan papunta sa teacher's cottage ko. Imposibleng madaanan. Saan tayo pupunta, sigaw ko, para marinig niya sa lakas ng hangin. Hindi siya sumagot. Lumiko siya sa isang mas maliit at bako-bakong daan. Isang daan na hindi ko pa kailanman nakita. Huminto kami sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Simple lang. Mas maliit pa sa tinutuluyan ko. Bahay ko, sabi niya, habang bumababa.
Naiwan akong nakaupo sa motor, hindi makagalaw. Sa bahay niya, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Kaba? Alanganin? Wala na tayong ibang mapupuntahan, sabi niya, na para bang nabasa niya ang isip ko. Mas delikado kung babalik tayo sa kalsada. Dito ka na muna magpatila. Wala akong nagawa kundi ang sumunod. Pagpasok namin sa loob, ang init ay sumalubong sa amin. Ang bahay niya, tulad niya, ay simple at tahimik. Malinis. Maayos ang mga gamit. May ilang libro sa isang maliit na estante, isang gitara na nakasandal sa pader, at isang amoy ng kape. Magpalit ka muna, sabi niya, at may kinuha sa kanyang aparador. Isang malaking itim na t-shirt at isang pares ng shorts na pang basketball. Inabot niya sa akin. Doon ang banyo. Nahihiya akong pumasok sa banyo. Hinubad ko ang basang-basa kong bestida. Nanginginig ako sa ginaw. Isinuot ko ang damit niya. Ang t-shirt ay amoy sabon at siya. Maluwag sa akin, abot hanggang sa gitna ng hita ko. Ang shorts, kailangan ko pang itali ng mahigpit ang tali para hindi malaglag. Paglabas ko, nakapagpalit na rin siya. Nakasando at shorts na rin siya. Ang mga braso niyang maskulado ay kitang-kita. Ang mga patak ng tubig sa kanyang buhok ay kumikinang sa liwanag ng gasera na sinindihan niya. Nag-iwas ako ng tingin. Nagkatinginan kami. Isang mahabang, mabigat na pagkakatitigan. Ang ingay lang ng ulan sa labas ang maririnig. Ang yelo na matagal nang namamagitan sa aming dalawa ay unti-unting natutunaw sa init ng maliit na kwarto at sa init ng aming mga katawan. Siya ang unang bumasag sa katahimikan. Gusto mo ng kape? Tumango lang ako. Habang nagtitimpla siya, hindi ko maiwasang pagmasdan siya. Ang bawat kilos niya, kalmado at sigurado. Walang bakas ng pagmamadali o pagkataranta, kahit sa gitna ng bagyo. May isang kapayapaan sa kanya na hinahanap-hanap ko. Inabot niya sa akin ang isang tasa ng mainit na kapeng barako. Nagtama ang aming mga daliri. Isang kuryente ang dumaloy sa buo kong katawan. Mabilis kong binawi ang kamay ko. Umupo kami sa sahig sa isang maliit na banig. Magkaharap. Ang gasera sa pagitan namin ay nagbibigay anino sa aming mga mukha. Bakit hindi ka umuwi agad kanina? Tanong niya, ang boses niya ay malumanay. Nawili ako sa ginagawa ko, sagot ko. Ayokong umuwi agad sa bahay. Masyadong tahimik. Masyado akong nakakapag-isip. Tinitigan niya ako. Ang mga mata niyang dati malungkot, ngayon ay may pag-unawa. Lahat tayo may tinatakbuhan. Tumulo ang luha ko. Hindi ko na napigilan. Ang lahat ng sakit, takot, at pagod na mga nakaraang linggo ay biglang bumuhos, kasabay ng ulan sa labas. Pagod na ko, Adrian. Pagod na akong tumakbo. Hindi siya nagsalita. Ibinaba niya ang kanyang tasa. Dahan-dahan, inabot niya ang kanyang kamay at pinunasan ang luha sa aking pisngi gamit ang kanyang hinlalaki. Ang pagdampi ng kanyang magaspang ngunit maalagang daliri sa aking balat ay nagpadala ng apoy sa aking buong sistema. Napatingin ako sa kanyang mga mata, tapos sa kanyang mga labi. Ang distansya sa pagitan namin ay unti-unting nawawala. Ang pagnanasa, ang takot, ang tukso, lahat ay naghalo-halo sa hangin. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Ang alam ko lang, sa sumunod na sandali, ang mga labi niya ay nakadikit na sa akin. Sa una, marahan lang. Isang pagtantiya. Isang tanong. Nang tumugon ako, lumalim ang halik. Naging mapusok. Desperado. Puno ng mga damdaming matagal ng kinikimkim. Ang lasa niya ay kape at ulan at isang bagay na hindi ko pa nararanasan kailanman. Niyakap ko siya ng mahigpit, ang mga daliri ko ay bumaon sa kanyang likod. Ang mga kamay niya ay gumapang mula sa aking mukha, pababa sa aking liig, sa aking baywang, hinihila ako palapit hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan namin. Ang halik na iyon ay naging simula ng lahat. Sa gabing iyon, sa gitna ng bagyo, sa loob ng kanyang maliit na bahay, hinayaan naming dalawa ang aming mga sarili na malunod. Hindi sa baha sa labas, kundi sa isang baha ng damdamin na matagal naming pinigilan. Isang gabi ng pagtatapat na hindi binigkas ng mga salita, kundi ipinadama ng dalawang katawan at kaluluwang pagod ng mag-isa.
Kinabukasan, gumising ako sa sinag ng araw na tumatama sa aking mukha. Tumila na ang bagyo. Tahimik na ang paligid. Nakahiga ako sa kanyang papag, nakabalot sa kumot. Nakasuot pa rin ako ng t-shirt niya. Narinig ko siyang gumagalaw sa kusina. Amoy sinangag at kape. Bumangon ako. Walang salitang namutawi sa pagitan namin. Nagtama ang aming mga mata. Isang sulyap lang pero sapat na. Alam namin. Pareho naming alam kung ano ang nangyari. At pareho naming alam na simula sa araw na iyon, wala nang babalikan pa sa dati. Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay may dalang kakaibang katahimikan. Humupa ang ulan, sumikat ang araw, pero ang namamagitan sa amin ni Adrian ay isang bagyo ng mga hindi masabing salita. Hindi kami nag-usap tungkol sa nangyari. Kumain kami ng almusal, sinangag at tuyo na niluto niya, sa halos kumpletong katahimikan. Ang bawat sulyap, bawat pagtama ng aming mga kamay kapag inaabot ang kape, ay may dalang kuryente at pag-aalinlangan. Pagkatapos, hinatid niya ako sa aking cottage. Ang biyahe ay puno ng bigat. Bago ako bumaba, hinawakan niya ang kamay ko. Isang saglit lang. Mag-iingat ka, Sam, sabi niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag niya ako sa pangalan ko, hindi Ma'am. Tumango lang ako at nagmamadaling pumasok sa bahay. Isinara ko ang pinto at napasandal doon, hawak ang aking dibdib. Anong ginawa ko? Anong ginawa namin? Ang mga sumunod na linggo ay naging isang laro ng pag-iwas. Hindi na ako nagpapahatid o nagpapasundo sa kanya. Sinasabi kong mayroon akong maagang meeting o may tatapusin pa ako, kahit ang totoo ay naglalakad ako ng maaga o nagpapasabay sa ibang guro. Kapag nagkakasalubong kami sa bayan, iiwas ako ng tingin. Nakikita ko siya minsan sa labas ng gate ng eskwelahan, nakatayo roon, naghihintay. Nagtatago ako sa faculty room hanggang sa mapagod siyang maghintay at umalis na lang. Kasalanan. Guilt. Iyon ang bumalot sa akin. Hindi dahil sa nangyari sa amin, kundi dahil sa takot na kasunod nito. Anong ibig sabihin noon? Isa lang ba iyong gabi ng kahinaan dahil sa bagyo? Isang pagkakamali? At ako, na tumakas mula sa isang komplikadong relasyon, heto na naman, papasok sa isa pa. Isang relasyon na walang pangalan, walang kasiguraduhan. Natatakot ako. Natatakot akong masaktan ulit. Mas madaling iwasan ang problema kaysa harapin ito. Mas madaling tumakbo kaysa manatili at alamin kung saan ito patungo. Pero may isang bagay na hindi ko matakbuhan. Nagsimula ito sa pagkahilo tuwing umaga. Isinisisi ko ito sa stress at pagod. Tapos ang pagiging sensitibo ko sa mga amoy. Ang amoy ng pritong isda sa kantin ay halos magpasuka sa akin. At ang pinakamatindi ang pagkamiss ko ng buwan ng dalaw. Sinubukan kong baliwalain. Baka dahil lang sa pagbabago ng klima, sa stress, sa lahat ng nangyayari. Ngunit sa kaibuturan ng puso ko, alam ko. May isang posibilidad na pilit kong iwinawaksi sa aking isipan. Isang hapon, hindi ko na nakayanan. Habang nagtuturo ako sa harap ng klase, biglang umikot ang paningin ko. Ang mga letra sa blackboard ay nagsimulang sumayaw. Ang mga mukha ng mga estudyante ko ay naging malabo. Ma'am Sam, okay lang po kayo? Narinig kong tanong ng isang bata, bago lamunin ang dilim ang lahat. Nagising ako sa klinik ng eskwelahan. Si Jen Reyes, ang isa sa mga co-teacher ko na naging malapit sa akin, ay nasa tabi ko, pinapaypayan ako. Sam, anong nangyari? Bigla ka na lang natumba, sabi niya, puno ng pag-aalala. Nahilo lang siguro ako, Flora. Kulang lang sa tulog, pagsisinungaling ko. Tinitigan niya ako. Isang tingin na alam kong may alam. Si Flora ay may 3 anak. Kailan ang huli mong regla, Sam? Diretsahan niyang tanong. Natigilan ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang tanong na iyon, ang tanong na kinatatakutan kong sagutin kahit sa sarili ko, ay binigkas na ng iba. Hindi ako nakasagot. Pero ang katahimikan ko ay sapat ng kumpirmasyon. Tumulo ang luha ko. Hindi luha ng saya, kundi luha ng purong takot at pagkalito. Kinagabihan, sinamahan ako ni Flora sa butika sa bayan. Bumili kami ng 2 pregnancy test kit, magkaibang brand, para sigurado. Bumalik kami sa cottage ko. Ang lakad papunta sa banyo ay parang lakad papunta sa bitayan.
Bawat hakbang, isang dasal. Sana hindi. Sana hindi pa. Pagkatapos ng 3 minutong pinakamatagal sa buong buhay ko, lumabas ako ng banyo, hawak ang 2 puting stick. Nanginginig. Ipinakita ko kay Flora. Parehong may 2 linya. Malinaw na malinaw. Positibo. Napaupo ako sa sahig, humahagulgol. Ano nang gagawin ko, Flora? Paano na to? Niyakap niya ako. Yedsre, isang bagay muna sa isang pagkakataon. Alam na ba ng ama? Umiling ako, ang mukha ko ay nakasubsob sa kanyang balikat. Hindi. Hindi ko pa nga masabi sa sarili ko, paano ko pa sasabihin sa kanya? Kailangan niyang malaman, Sam. Karapatan niya. Paano kung hindi siya handa? Ang tanong na bumabagabag sa isip ko ay sa wakas ay nabigkas ko na. Paano kung isa lang akong pagkakamali para sa kanya? Paano kung maging pabigat lang kami sa kanya? Flora, hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung ano ang pangarap niya, kung ano ang mga takot niya. Ang alam ko lang, isa siyang tahimik na habal-habal driver. Paano niya bubuhayin ang isang bata? Paano ko bubuhayin ang isang bata ng mag-isa dito? Ang mga tanong ay sunod-sunod, walang preno. Ang takot ay isang lason na kumakalat sa buo kong sistema, nilalamon ang anumang katiting na pag-asa. Kinabukasan, nag-file ako ng indefinite leave of absence sa eskwelahan. Ang dahilan, family emergency. Gumawa ako ng desisyon. Ang pinakamadali at pinakaduwag na desisyon. Aalis ako. Tatakbo ulit ako. Babalik ako sa Maynila. Doon, may mga magulang ako. May kapatid ako. Hindi man nila alam ang buong kwento, hindi nila ako pababayaan. Doon, palalakihin ko ang anak ko ng mag-isa. Itatago ko siya sa lahat, lalo na sa ama niya. Mas mabuti nang hindi niya malaman. Mas mabuti nang hindi masira ang simpleng buhay niya sa probinsya dahil sa isang pagkakamaling pinagsaluhan namin sa gitna ng isang bagyo. Gabi bago ang aking pag-alis, umupo ako at nagsulat ng liham para kay Adrian. Sinubukan kong ipaliwanag pero ang mga salita ay ayaw lumabas. Adrian, kailangan kong umalis. Biglaan. Pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam ng maayos. Salamat sa lahat. Samantha. Paulit-ulit kong binasa ang sulat. Ang lamig. Ang ikli. Walang hustisya sa gabing iyon, sa init na pinagsaluhan namin, sa bunga na ngayon ay dinadala ko. Nilukot ko ito at itinapon sa basurahan. Hindi ko kayang ibigay. Mas madali ang umalis na lang na parang bula. Mas madaling maging multo. Kinabukasan, madaling araw pa lang, bago pa man sumikat ang araw, bago pa man marinig ang ugong ng kanyang motor, hila-hila ko na ang aking maleta. Nag-abang ako ng unang biyahe ng bus pa Maynila sa kanto, malayo sa sentro ng bayan. Habang paakyat ako ng bus, lumingon ako sa huling pagkakataon sa direksyon ng San Rafael. Ang bayang naging kanlungan ko, ang bayang nagbigay sa akin ng panibagong sakit, at ang bayang nagbigay sa akin ng isang lihim na habang buhay kong dadalhin. Kinabukasan, alam kong hahanapin ako ni Adrian. Pupunta siya sa cottage ko at madadatnan niya itong walang tao. Pupunta siya sa eskwelahan at malalaman niyang nakalive ako. Magtatanong siya, pero walang makakasagot. At sa huli, mapapagod din siya. Makakalimot din siya. At ang babaeng galing Maynila na pansamantalang naging parte ng buhay niya ay magiging isang alaala na lang. Ganoon dapat. Iyon ang plano. Pagdating ko sa Maynila, sinalubong ako ng gulat na mga mukha ng aking magulang. Nagdahilan ako. Sinabi kong namimiss ko sila. Sinabi kong kailangan ko munang magpahinga. Hindi sila nagtanong ng marami. Niyakap lang nila ako. Sa yakap na iyon, lalo akong naiyak. Hawak-hawak ko ang aking tiyan. Dito sa loob ko, may isang maliit na buhay. Isang buhay na bunga ng isang gabing puno ng pagnanasa at takot. Ang aking itinatagong bunga. Ang anak namin ni Adrian. At sa pagbabalik ko sa magulong syudad, bitbit ko ang pinakamalaki at pinakamabigat na lihim ng aking buhay. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, sinubukan kong buuin muli ang sarili ko. Naging sentro ng mundo ko si Javier, Overi, ang anak ko. Ang bawat pagngiti niya, ang unang pagtawa, ang unang hakbang,
lahat ng iyon ay nagsilbing pampatibay sa puso kong minsan nang naduro. Ibinalik niya ang kulay sa buhay kong naging abo. Ang pagiging ina ay isang mahirap ngunit masayang paglalakbay. Pinalaki ko siyang mag-isa, sa tulong ng aking mga magulang na, sa kabila ng kanilang mga tanong na hindi ko masagot-sagot, ay ibinigay ang lahat ng suporta at pagmamahal. Hindi na nila ako tinanong kung sino ang ama. Ang mahalaga sa kanila ang apo nila. Sa mga gabing tulog na sige, tinititigan ko siya. At sa bawat pagtitig, nakikita ko si Adrian. Ang hugis ng kanyang mga mata, seryoso at malalim kahit sa isang batang paslit. Ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo kapag mayroon siyang hindi maintindihan. Ang paminsan-minsang pagsilay ng isang maliit na ngiti sa gilid ng kanyang labi. Siya ay isang maliit na kopya ng lalaking iniwan ko sa San Rafael. Isang buhay na paalala ng isang gabing hindi ko malilimutan at ng isang lihim na pinilit kong ibaon. Nakatanggap ako ng balita mula kay Flora noon. Hinanap daw ako ni Adrian. Araw-araw pagkatapos kong umalis. Nagtanong-tanong. Pero wala akong iniwang bakas. Walang address. Walang contact number. Kalaunan, sabi ni Flora, tumigil na rin ito. Siguro, tinanggap na lang niyang isa lang akong panaginip na dumaan sa buhay niya. Masakit, pero inisip ko, ito ang tama. Para sa aming lahat. Ngayon, ika-negatibo 70 kaarawan ng lola ko, ang matriarch ng aming pamilya. Isang malaking family reunion ang inihanda sa malawak na hardin ng kanyang bahay sa Tagaytay. Nandito lahat, mga tito, tita, mga pinsan na galing pa sa ibang bansa. Maingay, masaya. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Hawak-hawak ko ang kamay ni Gay habang naglalakad kami sa damuhan. Nakasuot siya ng isang maliit na polo shirt at shorts. Ang buhok niya ay magulo dahil sa kakatakbo. Mama, airplane, sigaw niya, sabay turo sa isang eroplanong dumaan sa kalangitan. Yes, baby, airplane, sagot ko, sabay ngiti. Ay, ang gwapo namang bata, sabi ng isa kong tita. Manang-mana sa'yo, Sam. Pero kanino kaya nakuha ang mga matang yan? Parang hindi sa'yo. Umiti lang ako ng pilit. Ang tanong na palagi kong iniiwasan. Sa gitna ng kasiyahan, habang kumakain kami, may isang sasakyang pumarada sa labas ng gate. Isang itim na dfg. Medyo na-late sila, pero dahil malaking selebrasyon, welcome ang lahat. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Bumaba ang isa sa mga malayo kong pinsan, si Carla, na matagal nang hindi namin nakikita. At kasama niya. Nabitawan ko ang hawak kong kutsara. Ang puso ko, na akala ko'y kalmado na, ay biglang kumabog ng sobrang bilis, na parang gustong kumawala sa dibdib ko. Nanlamig ang aking mga kamay. Nanuyo ang lalamunan ko. Nakatayo sa tabi ni Carla, bitbit ang isang malaking basket ng prutas, ay si Adrian. Nagbago siya, pero siya pa rin iyon. Hindi na siya naka-shirt at maong. Nakasuot siya ng isang kulay abong polo shirt na may kwelyo at slacks. Mas tumipuno ang kanyang katawan. Ang dati medyo magaspang niyang itsura ay napalitan ng isang mas formal at kagalang-galang na dating. Pero ang mga mata niya, ang mga matang iyon, malulungkot pa rin, seryoso, at ngayon ay puno ng gulat, ay hindi nagbago. Ang mundo ay biglang tumigil. Ang ingay ng reunion, ang tawanan, ang musika, lahat ay nawala. Tanging kaming dalawa lang. Ang aming mga mata, pagkatapos ng 3 taon, ay muling nagtagpo sa gitna ng hardin na puno ng mga taong walang kamalay-malay. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Galing sa gulat, naging pagtataka, tapos sakit. Isang pamilyar na sakit na nakita ko na noon sa salamin. Tapos, ang tingin niya ay bumaba. Mula sa aking mga mata, napunta sa batang katabi ko. Ang batang masayang umunguya ng kanyang paboritong hotdog. Si Iri, na parang naramdaman ang titig, ay biglang lumingon. Nakita niya si Adrian. At sa isang sandali, ang buong mundo ay gumuho sa paanan ko. Ang anak ko, na may mga matang katulad ng sa kanya, ay tinitigan ang lalaking hindi niya kilala. Si Adrian parang na-estatwa. Ibinalik niya ang tingin sa akin. Ang mga mata niya nagtatanong. Isang tanong na hindi na kailangan ng mga salita. Ang sagot ay nasa harapan na niya. Isang 3 taong gulang na sagot. Carla, Hija, buti nakarating kayo. At sino itong kasama mo? Masayang bati ni Lola, hindi napapansin ang tensyon sa hangin.
Lola, sorry po we're late. Si Adrian po, kaibigan ko at business partner, sagot ni Carla, sabay hila kay Adrian palapit. Adrian, this is my Lola and everyone. Umiti si Adrian, isang pilit na ngiti. Pero ang mga mata niya ay nanatili sa akin. At kay Jay. Nangyari ang lahat ng napakabilis. Si Evie, natapos ng kumain, ay biglang tumakbo sa damuhan para habulin ang isang paru-paro. Likas na makulit, hindi siya nagpapaawat. Jay, dahan-dahan lang, sigaw ko, akmang tatayo para habulin siya. Pero naunahan ako. Si Adrian, na parang may sariling isip ang mga paa, ay mabilis na lumapit at sinalo si Jay, bago pa ito matumba malapit sa isang fountain. Binuhat niya ito. Hey, little guy. Careful, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig ng bahagya. Nakaharap na ngayon si G sa kanya, malapitan. Inosenteng tinitigan ng anak ko ang mukha ng kanyang ama. Hinawakan ni G ang pisngi ni Adrian gamit ang maliit niyang kamay. Mama ni. Bulong ni Z, pero nakatingin siya kay Adrian. Tapos, lumingon siya sa akin na nakatayo pa ring parang bato. Mama, Galde is Papa crying. Sige, tatapusin ko ang kabanata mula sa eksaktong linyang iyon. At ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang masayang tugtugan mula sa speaker ay biglang parang humina. Ang tawanan ng mga pinsan ko ay napalitan ng mga bulungan. Ang kaninang mainit na hangin ng Tagaytay ay biglang naging napakalamig. Pakiramdam ko, lahat ng mata sa hardin na iyon ay nakatutok sa amin, sa akin, sa anak ko, at sa estrangherong umiiyak habang yakap-yakap ang bata. Anong ibig sabihin nito, Samantha? Ang boses ni Lola. Kalmado pero matalim, sapat para hiwain ang makapal na tensyon sa hangin. Natauhan ako. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong kontrolin ang sitwasyon bago pa ito tuluyang sumabog. Nanginginig ang mga binti ko habang naglalakad ako palapit sa kanila. Jiggy, anak, halika na kay mama, sabi ko, pilit pinapakalma ang boses ko. Inilahad ko ang aking mga kamay para kunin ang anak ko. Pero umiling si Adrian. Hindi niya binitiwan si Jay. Sa halip, masinigpitan pa niya ang yakap na parang takot siyang mawala ulit ito. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay pinaghalong galit, lungkot, at isang tanong na sumusunog sa kaluluwa ko. 3 taon, Sam, bulong niya, sapat lang para marinig ko. 3 taon. Ang dalawang salitang iyon ay parang 10 sampal na dumapo sa mukha ko. Bawat taon na pinalaki ko si G ng mag-isa, bawat gabing tinititigan ko ang mukha ng anak ko at nakikita siya, lahat ay bumalik sa akin. Sino siya, anak? Tanong ni mama, na nasa likod ko na pala, ang mukha ay puno ng pagkalito. Hindi ito ang lugar para sa usapang ito, muling nagsalita si Lola, ang boses ay may otoridad na. Samantha. Ikaw, lalaki. Sa loob tayo ng libraryo mag-usap. Ngayon din ni. Walang sinuman ang nangahas na sumuway. Sumunod kaming lahat na parang mga tupang ginagabayan. Si Adrian, bitbit pa rin si G na ngayon ay tahimik na nakasandal sa dibdib niya, na para bang matagal na silang magkakilala. Ako, na parang kriminal na lalakad papunta sa sarili kong paglilitis. Ang mga magulang ko. At si Carla, na halatang-halata ang gulat at pagkalito sa mukha. Pagpasok sa library, isinara ni Lola ang pinto. Ang katahimikan sa loob ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay sa labas. Magsalita ka, utos ni Lola, nakatingin kay Adrian. Sino ka sa buhay ng pamilya namin? Bago pa makasagot si Adrian, si Carla ang nagsalita. Lola, pasensya na po. Si Adrian po, business partner ko. Nagkataon lang po na. Hindi ikaw ang tinatanong ko, Carla, putol ni Lola. Ang tingin niya ay bumalik kay Adrian na ngayon ay maingat na ibinababa si G sa isang silya. Huminga ng malalim si Adrian, pinupunasan ang mga huling bakas ng luha sa kanyang mukha. Humarap siya sa aking mga magulang at kay Lola. Ako po si Adrian. Galing po ako sa San Rafael, panimula niya, ang boses ay magalang ngunit nanginginig pa rin. 3 taon na po ang nakalipas naging guro po doon si Samantha. Tumingin siya sa akin. Hinanap kita, Sam. Sa lahat ng sulok ng San Rafael, hinanap kita. Nagtanong ako, pero walang nakakaalam kung nasaan ka. Para kang bulang biglang nawala.
Umalis ako kasi iyon ang kailangan kong gawin, depensa ko sa sarili, ang boses ko ay halos pabulong na. Ayokong guluhin ang buhay mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Guluhin ang buhay ko? Sam, ikaw ang buhay ko noon. Tapos iniwan mo ako nang walang kahit isang salita. May pamilya ako dito. May responsibilidad ako, sigaw ko, ang mga luha na pinipigilan ko ay nagsimula na namang mamuo. At wala ba akong karapatan malaman na may responsibilidad din pala ako sa'yo? Ganti niya, itinuturo si G na ngayon ay naguguluhang nakatingin sa aming dalawa. Wala ba akong karapatang malaman na magiging ama ako? Ipinagkait mo sa akin yon, Sam. Ipinagkait mo sa anak ko na makilala ang sarili niyang ama. Ang bawat salita ay isang punyan na tumatark sa puso ko. Tama siya. Sa lahat ng pag-iisip ko sa sarili ko, sa takot ko, naging makasarili ako. At doon, nangyari ang isang bagay na hinding-hindi ko inaasahan. May dinukot si Adrian mula sa kanyang pitaka. Isang maliit, lukot-lukot at halatang luma ng piraso ng papel. Maingat niya itong iniladlad. Kahit mula sa kinatatayuan ko, nakilala ko ito. Ang naninilaw na kulay ang mga tupi. Ang sulat na isinulat ko. Ang sulat na nilukot at tinapon ko sa basurahan 3 taon na ang nakalipas. Ito ba ang paalam mo, Sam? Tanong niya, ang boses niya ay basag na. Ito ba? Isang pirasong papel na tinapon mo sa basura? Ito lang ang iniwan mo sa akin. Napatakip ako sa aking bibig. Paano? Paano niya nakuha iyon? Parang isang iglap, bumalik sa akin ang isang eksena na hindi ko nakita, pero ngayon ay malinaw na malinaw sa aking isipan. Si Adrian, pagkatapos ng ilang araw na paghihintay sa wala, ay pumunta sa cottage ko. Kumatok. Walang sumasagot. Sinilip niya sa bintana at nakitang wala na ang mga gamit ko. Sa desperasyon, pinakiusapan niya ang caretaker para buksan ang pinto. Pumasok siya sa loob ng tahimik at walang lamang bahay. Naghahanap ng kahit anong bakas, kahit anong paliwanag. At sa maliit na basurahan sa sulok, nakita niya ito. Isang lukot na papel. Kinuha niya ito, pinulot mula sa mga basura at binasa. Ang malamig at maikling paalam na hindi man lang ibinigay sa kanya. At sa loob ng 3 taon, ang basurang iyon ang naging tanging pag-asa niya. Ang tanging koneksyon niya sa akin. Humarap siya kay Lola. Paumanhin po. Hindi ko po sinasadyang gumatong sa selebrasyon ninyo. Nalaman ko lang po ang tungkol kay Samantha at kay G nang makita ko ang litrato nila sa social media ng pinsan niyang si Carla. Nakita ko ang mga mata ng bata at alam ko na. Nagpumilit po akong sumama kay Carla ngayon, hindi para manggulo, kundi para makita lang sila. Para malaman kung totoo ang hinala ko. Lahat kami ay natahimik. Ang bigat ng 3 taong paghahanap at pagtitiis ni Adrian ay bumagsak sa aming lahat. Tumingin ako sa kanya, sa lalaking minsan kong itinuring na isang simpleng habal-habal driver lang. Ang lalaking akala ko ay madali lang akong kakalimutan. Ngayon, nakikita ko siya sa ibang liwanag. Isang lalaking hindi sumuko. Isang lalaking nagmahal ng higit pa sa inaakala ko. Ang lihim na pilit kong itinago sa loob ng 3 taon ay nakalantad na. At ang kasalanang binitbit ko ay mas mabigat pa kaysa dati. Dahil ang liham na tinapon ko para kalimutan siya ay ang liham na binitbit niya para hanapin ako. Pagkatapos ng madramang komprontasyon sa Tagaytay, ang buhay ko ay muling nagulo. Hinayaan ng mga magulang ko na manatili si Adrian sa aming bahay sa Maynila sa loob ng ilang araw para makilala si. Isang desisyon na hindi ko masalungat, lalo na't kitang-kita ko ang pagsisisi at pag-unawa sa mga mata ni Lola bago kami umuwi. Sa mga araw na iyon, ang bahay namin ay naging isang entablado ng mga awkward na sandali. Pinapanood ko si Adrian habang nakikipaglaro siya kay Zay. Tinuturuan niya itong mag-drawing, binabasahan ng libro, at kinakargahan sa kanyang balikat habang tumatakbo sila sa aming maliit na hardin. Si Evie, na lumaking walang ama, ay agad-agad na napalapit sa kanya. Ang bawat si Papa na maririnig ko mula sa anak ko ay isang sabay na tuwa at kirot sa aking puso. Sa mga gabing tulog na ang lahat, doon kami nagkakaroon ng pagkakataong mag-usap ni Adrian. At sa mga pag-uusap na iyon, unti-unti kong nalaman ang mga nangyari sa kanya sa loob ng 3 taong nawala ako. Hindi na siya ang simpleng habal-habal driver na iniwan ko.
Pagkaalis mo, parang nawalan ako ng direksyon, kwento niya isang gabi habang nagkakape kami sa terrace. Pero naisip ko, hindi pwedeng ganito. Ginamit ko ang ipon ko, nagpatulong ako sa ilang kaibigan. Naisip ko, ang problema sa San Rafael, transportasyon at pagde-deliver ng mga produkto sa bayan. Lalo na tuwing umuulan. Nakinig lang ako. Nagsimula ako sa 2 motor. Ako at isang kaibigan. Kami ang nagde-deliver ng gulay mula sa mga magsasaka papunta sa palengke. Tapos, pati mga order sa botika, sa grocery. Hanggang sa naisipan kong gumawa ng isang maliit na API. Isang simpleng system para mas madaling umorder ang mga tao. Doon pumasok si Carla. Si Carla, tanong ko. Ang pinsan ko. Ang naging tulay sa muli nilang pagkikita. Nagbakasyon siya sa San Rafael noon, mga 1 taon pagkaalis mo. Nakita niya ang ginagawa ko. May alam siya sa technology at business. Nakita niya ang potensyal. Siya ang tumulong sa akin na makahanap ng investors na i-develop ang API ng maayos. Naging business partners kami. Ang pangalan ng kumpanya namin, San Rafael Express, pagpapatuloy niya, may bahid ng pride sa kanyang boses. Ngayon, mayroon na kaming mahigit 50 rider. Hindi lang sa San Rafael, kundi sa mga katabing bayan na rin. Nakakatulong kami sa mga magsasaka, sa mga maliliit na negosyo. Nakakapagbigay kami ng trabaho. Napatingin ako sa kanya. Ang lalaking akala ko ay kontento na sa simpleng buhay, ay may pangarap pala. Isang malaking pangarap na natupad niya nang wala ako. Naramdaman ko ang isang matinding hiya. Hinusgahan ko siya. Minarkahan ko siya bilang isang simpleng driver lang, hindi ko inisip na may kakayahan siyang higit pa doon. I'm sorry, bulong ko. Sorry kung hinusgahan kita. Tumingin siya sa akin. Hindi mo kailangang mag-sorry, Sam. Ang mahalaga, nandito ka na. Nandito na kayo. Ang mga sandaling iyon ang nagsimulang maghilom sa mga sugat. Nakita ko ulit ang Adrian na minahal ko sa gitna ng bagyo, isang lalaking matatag, may puso para sa komunidad, at may malalim na pagkatao. Ang pag-asa ay nagsimulang sumibol sa puso ko. Baka pwede pa. Baka may pagkakataon pa kaming buuin ang pamilyang dapat sana ay sa amin. Bumalik na ako sa pagtuturo sa isang private school sa Maynila. Sinubukan naming magkaroon ng isang kinormal na setup. Si Adrian, pabalik-balik sa Maynila at San Rafael para sa negosyo at para kay Z. Tuwing nandito siya, sinusundo niya si G sa eskwelahan. Minsan, sinusundo niya rin ako. Para kaming isang normal na pamilya. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nahuhulog ulit sa kanya. Pero ang pag-asa ay may kasamang anino. At ang aninong iyon ay may pangalan, Ivy. Si Ivy ang bagong CEO ng San Rafael Express. Ipinakilala siya sa akin ni Adrian isang araw nang dalawin namin siya sa bago nilang opisina sa Alabang. Classy. Matalino. Maganda. At kung makatingin kay Adrian, may paghanga. Higit pa sa paghanga ng isang kasosyo sa negosyo. So, you're Samantha, sabi ni Ave, inilahad ang kamay na may perpektong manicure. Ang ngiti niya, matamis, pero ang mga mata niya, mapanuri. I've heard so much about you. Naramdaman ko agad. Selos. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman. Nagsimulang maging komplikado ang lahat. Tuwing tatawag ako kay Adrian at nasa San Rafael siya, madalas kong maririnig ang boses ni Eve sa background. Adrian, the meeting is about to start. O kaya, Adrian, let's grab dinner, we need to discuss the expansion. Isang gabi, tumawag ako. Si Eve ang sumagot ng telepono ni Adrian. Oh, hi, Samantha, sabi niya, ang boses ay parang pulot. Adrian's in the shower. We just got back from a very long client dinner. He's exhausted. Parang may kung anong kumurot sa puso ko. Pakisabi na lang tumawag ako, sabi ko, at mabilis na ibinaba ang tawag. Kinabukasan, tumawag si Adrian para magpaliwanag. Sam, wag mong isipin yon. Nag-overtime lang kami, hinatid ko lang siya. Nothing happened. Naniwala ako. O pinilit kong maniwala. Ngunit ang laso ng pagdududa ay naisubo na. Sinimulan ni Eve ang isang psychological war.
Minsan, magpo-post siya ng litrato sa social media nila ni Adrian sa isang business trip na may caption na, Best Team. O kaya, kapag kausap ko siya, magpapasaring siya. You know, Sam, you're very lucky. Adrian is such a great guy, sabi niya sa akin isang beses sa isang company event, he talks about you and Ye all the time. But business is so demanding. Minsan, naaawa ako sa kanya. He needs someone who understands his world, his stress. Someone who's there. Ang bawat salita ay isang patama. Isang paalala na ako ang nawala. Na ako ang nang-iwan. Na hindi ko naunawaan ang mundo niya ngayon. Ang huling dagok ay dumating isang linggo bago ang fiesta sa San Rafael. Plano naming umuwi doon bilang isang pamilya. Tumawag si Eve. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang numero ko. Samantha, I think we need to talk. Woman to woman, sabi niya, ang boses ay seryoso. I know you and Adrian are trying to work things out. For the kid. And I admire that. But you have to be realistic. Anong ibig mong sabihin, tanong ko, kinakabahan. Adrian and we've become very close. He's been through a lot. He needs stability. Not drama from the past. Huminga siya ng malalim. Alam mong engaged na siya, di ba? Natigilan ako. Ang buong mundo ko ay huminto sa pag-ikot. Engaged? Kanino? Sa kanya. Bago ka bumalik, Sam. May plano na kami. Para sa kumpanya at para sa amin pagpapatuloy niya. Masakit, pero kailangan mong malaman ang totoo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. At huwag mo nang pahirapan si Adrian. Malabo na ang para sa inyo. Pagkababa ng telepono, tulala ako. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinabi niya. Walang kumpirmasyon mula kay Adrian. Pero ang lason ay kumalat na sa buong sistema ko. Ang mga pagdududa, ang mga insecurities, ang kasalanan ko sa nakaraan, lahat ay bumalik. Baka nga tama siya. Baka ako na lang ang pilit na umaasa. Baka ang pagbabalik ko ay gulo lang ang dala. Muli ang lumang ugali ko ay nanaig. Ang ugaling tumakbo kapag nasasaktan. Tumawag ako kay Adrian. Adrian, I don't think we can go to the fiesta, sabi ko, ang boses ko ay malamig at walang emosyon. May school event si Gay na hindi pwedeng i-miss. Isang kasinungalingan. Ano? Pero nakaset na lahat, Sam. Excited na si Gay. Hindi pwede, git ko. Maybe next time. May problema ba, Sam? Bakit parang ang lamig mo? Wala. Pagod lang ako, sagot ko. Mag-usap na lang tayo next week. At ibinaba ko ang tawag bago pa siya makapagsalita. Lumayo ako ulit. Hindi ko sinasagot ang mga tawag niya. Hindi ako nagre-reply sa mga text niya. Inisip ko, ito na naman ang pinakamadaling paraan. Hayaan siyang bumalik sa buhay niya kasama si Eve. Hayaan siyang maging masaya sa mundong binuo niya nang wala ako. Akala ko, sa paglayo ko, pinoprotektahan ko siya. Pero ang totoo, pinoprotektahan ko lang ang sarili ko mula sa posibilidad na masaktan ulit. Akala ko, hindi na niya ako kailangan. Akala ko, mayroon ng iba. At sa pag-iisip na iyon, muli kong sinira ang tulay na unti-unti na sana naming binubuo. Ilang linggo akong nagtago sa sarili kong anino. Ang katahimikan sa pagitan namin ni Adrian ay mas mabigat pa kaysa sa mga nakaraang taon. Dahil ngayon, alam naming pareho kung ano ang iniiwasan namin. Alam kong nasasaktan ko siya, pero mas natatakot akong ako ang masaktan. Ang mga salita ni Evie ay parang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa isip ko. Alam mong engaged na siya, di ba? Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Emreth Ramos, ang dati kong prinsipal sa San Rafael. Samantha, iha, kumusta ka na? Masayang bati niya. Narinig ko ang magandang balita tungkol sa inyo ni Adrian. At sa apo ko sa tuhod. Umiti ako ng pilit. Okay lang po, ma'am. Kayo po? Heto, malapit nang mag-retire, tawa niya. Kaya nga ako napatawag. Ang San Rafael National High School ay magdiriwang ng ika-50 anibersaryo. Foundation Day. Magkakaroon tayo ng malaking programa. At naisip namin na imbitahan ka bilang guest speaker.
Natigilan ako. Ako. Guest speaker. Po. Bakit po ako? Ikaw ang isa sa mga pinakaminahal na guro na dumaan dito, kahit sandali ka lang. At isa pa, ikaw ay isang success story. Isang guro mula sa aming munting eskwelahan na ngayon ay nagtuturo sa isang malaking paaralan sa Maynila. Magiging inspirasyon ka sa mga bata. Hindi ako nakasagot agad. Bumalik sa San Rafael, sa lugar kung saan nagsimula at muntik nang magtapos ang lahat. At isa pa, dagdag ni Aerith Ramos, na para bang nabasa niya ang pag-aalinlangan ko. Panahon na para harapin mo ang dapat harapin. Hindi habang buhay pwede kang tumakbo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin. Tama siya. Pagod na akong tumakbo. Pagod na akong magtago. Pagod na akong matakot. Sige po, ma'am, sagot ko, buo na ang loob. Pupunta po ako. Dumating ang araw ng Foundation Day. Nagpaalam ako kay Adrian na pupunta ako, pero sinabi kong ako na lang at sige. Isang maikli at formal na text message lang. Hindi siya nag-reply. Inisip ko, baka abala siya. O baka kasama niya si Eve. Iwinaksi ko ang isiping iyon. Nandito ako para sa eskwelahan, para sa mga bata. At para sa sarili ko. Ang pagbabalik sa San Rafael ay kakaiba. Pamilyar ang bawat puno, bawat bahay. Pero may nagbago. May mga bagong kalsada. May mga bagong tindahan. At ang San Rafael Express ay nasa lahat ng dako, mga motor na may tatak nito, mga maliliit na opisina. Ang bayan ay umunlad. At alam kong si Adrian ang may malaking bahagi doon. Ang eskwelahan ay puno ng mga banderitas. Masaya ang lahat. Sinalubong ako ng mga dati kong co-teachers. Niyakap ako ni Flora. Mabuti naman at bumalik ka. At nagdala ka pa ng anghel, sabi niya, sabay kurot sa pisngi ni Jay. Nang oras na para sa aking talumpati, kinakabahan ako. Umakyat ako sa entablado, hawak ang mikropono. Sa harap ko, daan-daang estudyante, mga magulang at mga guro. Nakita ko ang pag-asa sa kanilang mga mata. Nagsimula akong magsalita. Tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa pag-abot ng mga pangarap. Pero habang nagsasalita ako, ang mga salita ko ay nagsimulang maging personal. Minsan, ang pinakamalaking hadlang sa ating mga pangarap ay tayo mismo, sabi ko, ang boses ko ay nagsimulang manginig. Ang ating mga takot. Ang takot na mabigo, ang takot na masaktan, ang takot na hindi tayo sapat. At dahil sa takot na yan, minsan, tumatakbo tayo. Tumatakas tayo mula sa mga bagay na dapat nating harapin. Tumatakas tayo mula sa mga taong pinakamahalaga sa atin. Habang sinasabi ko iyon, nagsimulang pumatak ang ambon. Tulad noon. Isang pamilyar na ambon na unti-unting lumalakas. Nagsimulang magsigawan at magtakbuhan ang mga tao para sumilong. Pero ako, nanatili ako sa entablado. Hinayaan kong mabasa ako ng ulan. Ang mga luha ko ay nagsimulang sumabay sa patak nito. Ang pinakamalaking pagkakamali ko, pagpapatuloy ko, hindi na alintana ang mga taong nagsisialisan. Ay ang isiping mas madaling tumakbo kaysa manatili at lumaban. Akala ko, sa pagtakbo, pinoprotektahan ko ang lahat. Pero ang totoo, sinasaktan ko lang sila. At sinasaktan ko ang sarili ko. Sa gitna ng malakas na ulan, sa halos wala ng taong nanonood, may isang anino akong nakita. Isang anino na dahan-dahang lumalapit sa entablado. Si Adrian. Basang-basa rin, pero ang mga mata niya ay nakatutok lang sa akin. Umakyat siya sa entablado. Walang salita. Kinuha niya ang isa pang mikropono. Hindi ka nag-iisa sa pagkakamali, Sam, sabi niya, ang boses niya ay umalingaw sa buong grounds. Nagkamali rin ako. Nagkamali akong hindi ka agad hinanap sa Maynila. Nagkamali akong hinayaan kong lamunin ako ng sakit at pagdududa. Nagkamali akong hindi ko agad sinabi sa iyo ang lahat. Tumingin siya sa akin, ang ulan ay dumadaloy sa aming mga mukha. Hindi ako engaged, Sam. At hinding-hindi ako magiging engaged sa iba. Si Evie, umalis na sa kumpanya. Tinanggal ko siya nang malaman ko ang mga kasinungalingang sinabi niya sa iyo. Walang kami. Walang namagitan sa amin. Humakbang siya palapit.
Ang tanging babaeng gusto kong makasama habang buhay ay ang babaeng tumakas mula sa akin, hindi isang beses, kundi 2 beses. Ang babaeng akala niya ay hindi siya sapat, pero ang totoo, siya ang lahat-lahat. Sa gitna ng aming pag-uusap, isa pang maliit na anino ang umakyat sa entablado. Si Jay. Hawak-hawak siya ni Lola na may dalang payong. Lumapit si Jay sa amin, ang mga mata niya ay nagpapalipat-lipat sa akin at kay Adrian. May hawak siyang isang maliit at basang-basang kahon. Inabot niya ito kay Adrian. Kinuha ito ni Adrian. Tumingin siya sa akin, at sa harap ng iilang natitirang saksi na hindi matinag ng ulan, dahan-dahan siyang lumuhod. Napatakip ako sa aking bibig. Ang puso ko tumigil sa pagtibok. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Kumikinang ito sa kabila ng ulan. Samantha de Guzman, sabi niya, ang boses niya ay basag sa emosyon. 9 taon ang sinayang mo sa maling tao. 3 taon ang sinayang nating pareho sa takot at pagdududa. Ayoko nang magsayang pa ng kahit isang segundo. Sa gitna ng ulan kung saan nagsimula ang lahat ng ito, dito ko rin gustong simulan ang habang buhay natin. Huminga siya ng malalim. Hindi na kita pababayaan muli. Hindi na kita hahayaang tumakbo. Dahil ulan man o umaraw, kasama mo na ako. Pakakasalan mo ba ako? Ang hagalpak ng palakpakan mula sa mga taong nanatili, kay Lola, kay Enrique Ramos, kay Flora, at sa iba pa, ay kasabay ng aking malakas na paghikbi. Hindi hikbi ng sakit, kundi ng purong, dalisay na saya. Tumango ako, hindi makapagsalita. Bulong ko na sinundan ng mas malakas na Adrian. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Tamang-tama ang sukat. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. At sa gitna ng ulan, sa entablado ng San Rafael National High School, hinalikan niya ako. Isang halik na naghugas sa lahat ng sakit, nagpapatawad sa lahat ng pagkakamali, at nangangako ng isang bagong simula. Niyakap kami ni Jay. Yehey! Family, sigaw niya. Niyakap namin siya pabalik, isang mahigpit na yakap ng isang pamilyang sa wakas ay buo na. Hindi ko alam kung ano ang dala ng bukas. Siguradong may mga pagsubok pa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako tatakbo. Hindi na ako matatakot. Dahil sa wakas, natagpuan ko na ang aking tahanan. At ang tahanan na iyon ay hindi isang lugar. Ito ay nasa piling ng lalaking sumuong sa bagyo para sa akin, at sa batang may mga mata niya. Ang aking habal-habal driver. Ang aking pamilya. Ang aking habambuhay. At dito, sa gitna ng ulan na minsang naging saksi sa kanilang paghihiwalay, nagtatapos ang kwento ni Samantha at Adrian, isang kwentong sinubok ng panahon, distansya, at takot. Ngunit sa huli pinagtibay ng pag-ibig na natutong magpatawad at magsimulang muli. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa bawat kabanata ng Ang Lihim ng Habal-Habal Driver. Ang samahan ninyo sa bawat pagpatak ng luha at sa bawat pagtibok ng puso ni Sam at Adrian ay isang bagay na aking laging pahalagahan. Habang isinusulat ko ang kwento nila, para na rin akong naging kasama sa kanilang paglalakbay. Naramdaman ko ang sakit ni Samantha sa kanyang pagtakbo, ang tahimik na pagtitiis at di matinag na pagmamahal ni Adrian, at ang kislap ng pag-asa na dala ng munting si. Sila ay naging higit pa sa mga karakter sa papel, sila ay naging mga kaibigang nagbahagi ng kanilang puso. Ang kanilang paglalakbay ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagharap sa mga pagkakamali, sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, at sa paghahanap ng tapang na manatili kahit gaano pa kahirap. Isang paalala na minsan, ang kailangan lang natin ay huminto sa pagtakbo at harapin ang bagyo, dahil baka sa gitna pala nito, naghihintay ang bahaghari ng ating habambuhay. Sana'y napangiti, napaiyak, at higit sa lahat, napakilig kayo sa kwento ni Sam at Adrian. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang baon ninyo mula sa kanilang paglalakbay? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento. Muli, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.